fill my love with everlasting peace. Amen? Na natatangin kayo sa ating Panginoon sa Kristo lang ang nahanap. Kung nakukulangan tayo ng kagalingan, nandiyan ang ating Diyos. Binibigyan tayo palagi ng kagalingan. Minsan matigas lang talaga yung ulo natin, ginagawa pa rin ng bayan. So minsan tanongin mo yung sarili mo, ang may enough sa kalakasan na binibigay ng Diyos sa atin. Pero kahit na ganun pa man, ang pag-ibig ng Diyos hindi napaparang. Hindi kailanman tumitigil. Hindi kailanman nag-fail. Amen? His love endureth forever. Kaya sa awitin natin ito mga kapatid. Isa na namang Tagalog, ang ating awitin maaaring bago sa inyong pandinig, bago sa ating pandinig itong awitin na ito. Pero nang nangin natin yung bawat salita na nagmumula dito sa mga lyrics na ating mababasa. Kung hindi mo man alam yung melody, sabayan mo lang yung mga salita at basahin mo isang puso mo ito. Sapagkat itong awitin na ito ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Magbuti ba yung Diyos sa iyo? Amen. Iawitin mo yung kabutihan niya sa iyong buhay. Oh,
Naniniwala ba tayo that there is joy in the house of the Lord this morning? Yes, there's joy in the house of the Lord. Amen? Napakaganda ng mga songs natin today, ano? No? Yung mga iba, hindi na naabutan, pero malay mo, i-play pa natin yung mga iba mamaya. Ang ganda ng mga songs, ano? Mga version sa Tagalog ng Goodness of God. Lord, you are good. You know. Tulad ng mga agila. Di ba? Amen? Alam nyo ba yung agila, mga kapatid? Pag lumilipad yung mga yan, gusto ng mga agila, doon sila sa pinakatuktok. Narinig ko kasi sa opening kanina, yung about sa eagle and then sa exhortation. Dagdagan ko lang ko ng konti. No? Ang mga eagles, no? They go above, no? The clouds. Okay? They go above the clouds. Bakit? No? Kasi minsan yung mga clouds, no? Kaya merong mga ulan, may mga bagyo, di ba? Saan nanggagaling yung ulan? Doon. Di ba? Di ba? Okay? Siyempre, alam naman natin sa science, galing din sa tubig at pupunta sa clouds at pagdating yung tag-ulan, bababa. Okay? Pero pag tag-ulan na ang mga eagles, hindi mo sila makita. Alam mo kung bakit pag lumilipad sila, na doon sila above the clouds. Okay? Kahit na anong mangyari, kahit na anong bagyo dumating sa buhay, doon sila sa tuktok. No? Sabi na, tinatawanan nila yung mga problema sa buhay. Yeah? Okay lang po ba yun na minsan, tawanan naman natin yung mga problema dumadaan sa buhay natin? Sabi mo, problema ka lang. Sabi mo, problema ka lang. Sabi, parang tinuro nyo ako, problema ka lang. Sabi ano? Parang mali ata yung term ko Kasi sabi, problema ka lang. May tumuro sa akin eh. Praise the Lord. Okay? Problema ka lang. Anak ako ng Diyos. Sabi mo, problema ka lang, anak ako ng Diyos. Amen? So, baka magtagal pa po tayo dito. Sino po yung nandito last week? Taas po ang inyong mga kamay. Amen? As you can see, wala po ang ating pastor. Ang ating Pastor Manuel, nasa Amerika po siya sa mga hindi po nakakaalam. Huwag po kayong mag-alala, susunod rin po ako doon. Amen? So, doon, nagmi-minister bukas. Ay, kasama daw si Joby. Kasama daw si Joby. Hindi, bukas, meron kasi tayong magandang announcement na rin. Nakalimutan ko lang i-share doon sa nag-announce. Meron po kasing live service ang Tihila Bakersfield sa Amerika, yung Mother Church po natin. Pero yung live service na yon is 2:00 po na madaling araw. Kasi alam na po natin na magkaiba yung oras natin. Magkaiba kayong mundo. Sa mga nagtatrabaho ng gabi, yung mga international na trabaho, di ba, alam naman natin na magkaiba yung mga oras. Okay, so kung may time ka, bukas na madaling araw, 1:00, 2:00, kasi meron silang Spanish service and English service doon magpipreach ang ating Pastor Manuel. Okay? So, support natin, ipag-pray natin siya, intercede natin. Amen? Na makapagbigay at gamitin siya ng Panginoon para makapagbigay ng encouragement doon sa Mother Church po natin. Amen? Kung hindi naman, i-check nyo lang yung page nila o i-check nyo yung kanilang YouTube channel, no? Tihila Ministry. Okay? Tihila Ministries. Kung paki-flash na lang mamaya sa closing natin para makita ng ating mga kapatiran. At meron rin po tayong YouTube channel, mga kapatid. Tihila Church Philippines. Okay? Sa lahat ng mga, minsan hindi nakakapag-attend, may pagkakataon ka pa rin na panoorin yung mga previous na Sunday services po natin. Services po natin doon sa ating YouTube channel. Okay? So, pero doesn't mean na may online service, hindi na kayo pupunta sa Sunday service. Okay? Punta pa rin po kayo sa Sunday service. Amen? Pero talagang kung may emergency talaga, understandable naman yun, mga kapatid. Okay? Yung talagang super na emergency, i-check natin yung ating YouTube channel. So the title of our message for today
is don't remain a baby Christian. Okay? Huwag tayong manatiling mga babying, ano yan? Ano yan? Huwag tayong manatiling mga baby na? Okay. So, punta tayo sa ating teksto sa umaga po ito. Hebrews chapter 5, verse 11 to 14. Okay? So, meron po tayong Tagalog version dyan ng ating Bible. So, sabayan niyo po ako magbasa. Okay? Sabi dito sa verse 11, babala laban sa pagtalikod. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Okay? 13. Excuse me. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. 14. Last verse. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Okay. Kung titignan natin, kapatid, yung context nitong ating teksto sa umaga pong ito, no? Ang Book of Hebrew, wala talagang clear na sinabi kung sino yung writer ng book na yon. Okay? Pero ang mga scholars, no, yung mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, yung talagang ginugol nila yung time nila, day and night and day, na mag-aaral ng salita ng Panginoon, parang feeling nila, ang nagsulat ang writer nitong Book of Hebrews, no, sa New Testament is si Apostle Paul. Okay? Kasi karamihan ng mga nasulat doon ay parang si Paul talaga yung nagsulat. Kasi si Paul, kung mababasa mo yung 1 Corinthians at 2 Corinthians, lahat ng mga verse, lahat ng mga chapters, lahat ng mga books na sinulat niya, karamihan doon very offensive. No? Parang ito. No? So sabi doon, huwag tayong manatiling bata. Okay? Huwag tayong manatiling mga babies. Okay, sino na yung mga Christian dito na born again? Taas ang kamay. Sige, taas mong kamay mo. Kung hindi pa, kailangan mong tanggapin si Jesus as your Lord and Savior. Amen? Kasi kung gusto mo ng peace, kung gusto mo ng joy, doon mo lang yung mahahanap kay Jesus. Okay? Doon mo lang yung mahahanap. Amen? And also, sa time na to, yung writer, ayaw kong sabihin na si Paul, kasi baka maakwan tayo. Kasi nasa online tayo, okay? Pero parang, okay? Parang si Paul. No, ang context nitong book, yung chapters o yung verses na ating mga binabasa at aralin sa umaga pong ito, ito yung time na merong small church doon sa Jerusalem, doon sa Israel. Okay? And doon sa small church na yon, kasi nga si Jesus dito ay bumalik na sa kanyang ama, sa langit. Okay? Let's say, sabihin natin yung small church na yon, small house na yon, nandoon nag-gather yung mga Christians together, corporate, fellowship, nandoon na yung lahat. Okay? Pero sabi nung writer, nahirapan siya. Kasi itong mga nakikinig sa kanya, itong mga membro, ayaw nang makinig. Mabagal na silang matuto. Okay? Pero nung mga unang bago pa sila, ng mga Kristiyano, mga converts, no, parang sa atin ba? Di ba? Nung unang tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, grabe yung excitement natin. Tama, mali? Sobrang sipag natin. Ako noon sa church namin, lahat ng mga Bible study, pinupuntahan ko, pati Bible study ng mga babae, pinupuntahan ko noon eh. Di ba? Dati nung una akong naligtas, okay? Yung joy nandoon, yung excitement nandoon, parang ganun yung nangyari. Okay? Ganun yung nangyari. Pero lumipas ang mga araw, lumipas yung mga taon, no? Na unti-unting yung fire nawala.
nawawala. Okay? Yung joy, nawawala. Okay? Yung peace, nawawala. No, yung mga word of God na binasa, parang bigla na lang nawala. Okay? Ganun yung nangyari doon. Kaya sinabi niya doon sa version na English version, ang tawag sa kanila is dull. D-U-L-L. Okay? So, very slow, no? Dahil ayaw na nilang makinig. Why? Kasi doon sa pressure na na-experience nila sa buhay. Kasi noong time na yun, pag Kristiyano ka talaga, mapipersecute ka. Kaya nga nila pinatay si Jesus eh. Okay? So, meron ng takot, meron ng kaba. Yung mga Jewish doon na mga Christians. Okay? Dahil merong pressure. Kasi nga, pag born again Christian ka, yung Christian ka, tinawag ka at ikaw ay tagasunod. Nung time na yun, tagasunod ang tawag. Tagasunod kay Kristo. Okay? Kung yung time na yun, halimbawa, nandoon ka, and then talagang super under pressure talaga. Ano kayo mararamdaman mo? Okay? Siguro makakaramdam ka ng takot. No? Baka nga iwaksi mo na yung belief mo eh. Dahil sasabihin sa'yo, tagasunod ka ba ni Kristo o hindi? Di ba? Alam mo, nangyayari yan hanggang ngayon doon sa Middle East. Okay, may mga lugar na talagang pinipersecute nila mga Kristiyano. Mapalad nga tayo dito eh. Di ba? Na hindi tayo napipersecute. Minsan tayo pa yung pipersecute. Di ba? In reality. No? May mga lugar sa Middle East, lahat, buong mundo, merong lugar na tatanungin ka kung Kristiyano ka o hindi, pero pag sinabi mong Kristiyano ka, papatayin ka talaga. So parang ganun yung mga nararamdaman ng mga Jewish believers that time. Okay? Kaya nawalan sila ng amor, nawalan sila ng gana na sumunod pa at mag-aral pa ng mas malalim pang pag-aaral para sa Panginoon. Okay? No? Amen? Naintindihan natin? So that's the context. Kaunting kaalaman lang po para sa ating lahat. No? And then so the whole chapter ng book na ito, mababasa naman natin yung patungkol kay Melchizedek. Sinong nakakaalam sa atin kung sino si Melchizedek? No? King Melchizedek, the high priest nung panahon nung Old Testament. Mababasa natin siya sa Genesis chapter 14. Aralin niyo kung sino siya. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng Melchizedek means king of righteousness. Okay? Then also king of Salim. Okay? Means king of peace. No? And sa New Testament, kilala naman natin kung sino yung king of peace, kilala naman natin kung sino yung king of righteousness. So itong writer, kino-compare niya ito para maintindihan mo na kayong naririnig, nakikinig, no? Na ginawa na ni Kristo sa atin lahat. No? Jesus is the king of righteousness dito sa New Testament. In-example niya yung Old Testament para maalala ninyo, kapatid. Yung ibig sabihin ng pangalang yon. At alalahanin ninyo kung sino yung nagligtas sa inyo, sa bawat isa, nung sila ay nahihirapan, nung sila ay talagang lugmok na lugmok at walang mapuntahan, niligtas sila ng Panginoong Hesukristo. Kung babasahin mo the whole chapter, makikita mo doon, mga kapatid. No? So, I just want to encourage each and everyone na pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, hindi lang po tayo basa. Okay? Kailangan, kahit pa paano, aralin natin yung salita ng Panginoon. Ang dami na nating resources. Meron tayong Google, meron tayong mga strong concordance, yung mga books. Magbasa rin tayo ng mga books, karagdagang kaalaman. Amen? Hindi po bawal magbasa ng book, pero aralin nyo rin kung sino yung mga writers. Importante rin po yun. Okay? Pag nagbasa ka kasi ng chapter, isang verse, minsan hindi mo alam, hindi pala yun yung sinasabi niya. Okay? No? So, may iba pa palang gustong ituro sa atin. Hallelujah? So, balikan natin yung salitang dull. No? Dull of hearing. Okay? Slow, mahina, mabagal, kung anong ibig sabihin nun. In Greek word, ang ibig sabihin, notros. No, means lazy, slow, or sluggish. And I don't want to say this word, pero I heard that it's okay. No?
galing sa aking mga boss, mga pastors. Sometimes you can use that word, no? Ang ibig sabihin nun is stupid. Okay? No? So, I don't like that word before, pero make sure ko na I can use it. Di ba? Di ba? So, yun. And sabi dito, at one time they were eager to hear the word of God and obey it. They are now dull, no response to its message. Okay? Amen? So the writer also wants his readers to give up childish ways. No? He wants to speak to them of deep truths concerning Jesus Christ and His priesthood. Kasi in the New Testament, si Kristo na yung pinaka-great high priest po natin. Okay, ang ibig sabihin po nun is the total power and authority of God. Na kanino? Kay Jesus. Okay? So meron po tayong sinulat po dito, to give up childish ways, ibig sabihin, dyan yung immaturity, yung immature behavior po ng mga bata. Okay? What are those? Ano yung mga bad behaviors po na may mga isip bata? Okay? Or yung mga childish na mga tao. Okay? Or kung ano yung mga nakikita natin na mga characteristic ng mga bata. Okay? Yung mga minsan, mga anak natin, ako mismo nakikitaan ko ng characteristic yung mga anak ko na hindi magaganda. Okay? No? So, but, we love the kids. Don't get me wrong. Mahal natin yung mga bata. Okay? Pero nga, yung mga iba sa kanila, hindi pa alam yung tama at mali. Okay? Kaya ginagawa natin is kino-compare natin sa mga may isip na ba? No? May isip na ba pero childish pa rin mag-isip? Intindihan natin? No? So, ano yung mga yon? Ano yung mga bad behaviors na yon? Una is, yun nga, isip bata. No? Number 2, immature. No? Number 3, ito nakikita ko sa mga anak ko, nagtatantrums. Sino may mga anak? Nakitaan nyo na ba yung mga anak nyo na nagtatantrums, nagdadabog, di ba? Tatapon. Di ba? Yung cellphone, nanonood ng cellphone. Mamaya konti, pag ayaw pinapanood, na high blood nga ako isang beses. Doon sa bunso ko, nakahiga ako ganyan, natutulog. Nanonood siya. Wala si mami. And yung bunso ko ito, ano nang pangalan ng bunso natin? si Kokoy. Okay. Si Kokoy. Yan. Kasi mahilig na rin eh. 1 years old and 3 months, I think, 4 months. Marunong na rin manood. Okay? Mahusay na rin magnood. Pero pag may ayaw siyang panoorin, no? Ibulong na nga eh, cellphone. Isang beses tumama sa mukha ko. Tumama sa mukha ko talaga, grabe, tumaas talaga yung yung dugo ko sa ulo. Talagang patawarin ako ng Panginoon, na high blood talaga ako. Alam mo ginawa ko sa bata? Pinalo ko talaga. Yeah? Pinalo, okay lang mamalo mga kapatid, don't get me wrong, okay? Pero kung wala naman dahilan, huwag mong papaluin. No? Pero kung may dahilan, okay lang idisiplina yung mga anak natin. Okay? Intindihan po natin? So, yung pangalawa kong anak, yun, very aloof sa mga tao. Sinong nakakilala kay Sebi? Di ba? Kilala nyo naman yung batang yon. Okay? So, may mga tantrums and also selfish. Okay? And sensitive. And, idagdag na rin natin, unsensitive. Okay? And also, next is, ito, nakikita natin sa mga bata, ito naman sa unang anak ko, very destructive. Naintindihan natin? Ganun yung mga bata eh. Minsan, yung mga may edad na, yung mga childish mag-isip, minsan ganun pa rin yung mga character eh. Very destructive. Minsan, insensitive. Okay? Kasi, minsan pa nga, yung mga nasa 50 years old na, nagtatantrums pa rin eh. Dadabog pa rin eh. Di ba? Nakuha natin, it's a sign of immaturity. Okay? Naintindihan po natin? And also, iyakin. I mean, yung awan lang basit ka, agsangit. Di ba? May mga kilala ba kayong mga batang ganon? O may mga kilala kayong adult na ganon?
Yeah? Nagitiman nangit nga kakabsat tayo. Di ba? Ako labasit pagsangitan da amin. Di mo nga an-anon. Di ba? Naintindihan natin? And also impulsive. Okay? Yung pabigla-bigla. No? Kaya minsan, i-check nyo yung mga Shopee ninyo, yung Lazada ninyo. Yung mga yung mga anak natin minsan, magulat ka na lang, dumating yung Shopee dyan, 5,000. Sino nag-experience nun? Wala pa? Intayin mo. Okay? Si Pastora, na-experience mo na ba, Pastora? Si Pastor, na-experience na si Pastor yun. Kinikwento niya sa akin. Amen? So, mga pabigla-bigla. And last one is matampuhin. Amen? Ganyan yung mga characteristic ng mga childish. No? Matampuhin. Sad to say, ganyan na ganyan ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Mga pabebe. Naintindihan natin? Ano sabi ng writer doon sa verse 12? Dapat sana'y mga takapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Panginoon o salita ng Diyos. Diba? Sabi niya doon sa Jewish church, doon sa church niya na pinagpapastoran, bakit hanggang ngayon kailangan pa ulit kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Panginoon? Yung mga basic ba, ABCs, it's not bad to go back no, sa foundation, yung mga basic natin. No? Next year nga, magkakaroon tayo ng firm foundation, basic, fundamental, okay? Pero kung sobrang tagal mo naman ng Kristiyano, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, no? Ang kinakain mo pa rin, iniinom mo pa rin, milk pa rin, hindi ka kumakain ng mga pagkaing solid food, no? Pwede nating sabihin na doon pa rin yung immaturity. Okay? Naintindihan po natin mga kapatid? Pero may sagot si Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Masabi ito, mga lingkod ng Diyos, verse 1. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya. Ang mga kausap ni Apostol Pablo dito yung Church of Corinth. No? Verse 2. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Sapagkat hindi ninyo kaya yon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Grabe, ano? Verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo, ano? Ulitin natin, sapagkat nananaig pa sa inyo lahat tayo. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang inyong pag-iinggitan at pag-away-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa masakit man pakinggan. Pero ang sabi diyan, sapagkat nananaig pa rin sa atin o sa inyo. Ano yun? Ang kinokontrol pa rin tayo ng ating flesh. Nangunguna pa rin yung ang laman, carnal natin. Okay? Lust of the flesh. Lust of the eyes. Okay? So ano-ano ba ang signs ng ng spiritual immaturity? Number 1, cannot take or handle solid spiritual food. No? But must have milk only. Gatas lang iniinom. Okay? Yung mga bata, yung mga babies, sino may babies dito? Sino may babies? Si Gemma, no? Yung baby niya. Anong kinakain ng baby mo? Milk pa rin, ano? So, yun yung magandang illustration. Okay? Yung mga baby, ang iniinom, gatas. Okay? So, number 2, unskilled in the word of righteousness. Next, cannot discern good and evil. Yan yung mga babies, yan yung mga bata. Hindi nila ma-discern. Unable to teach the oracles of God. No? Yung mga Kristiyanong napakatagal na, 30 years, hindi pa rin kayang magturo ng salita ng Panginoon.
Anong tawag doon? Merong spiritual immaturity. Okay? Kailangan, tayo mga Kristiyano, nag-grow tayo. Dapat. Okay? Nag-grow dapat tayo sa ating Panginoon. Number 5, dito marami na talagang magre-react dito. No? But it's true. At katotohanan lamang. Quickly get angry and easily fall into arguments. It's a sign of spiritual immaturity. Okay? Mga magagalitin, nagpaspas nga gungungad. Nagpaspas nga mangisaplit, isaplit na latan. Nasakit mo, gati masaplit. Di ba? Nakuha niyo ibig sabihin? It's a sign of spiritual immaturity. No? Sabi doon sa Psalms 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Yun yung ating Panginoon. No? Pero may mga kakilala ba kayong madaling magalit? O madaling mahulog? O ma-fall into arguments? May mga kilala ba kayong ganon? No? Tignan mo nga yung katabi mo. Amen? Sabi mo, hindi ikaw yun. Yung namin, yung kapitbahay, sabi mo. Okay? Kami yun. Sabi naman. Alright? So it's a sign of spiritual immaturity. Next, number 6 is hard truth, hard to forgive. Hard to forgive. Nakuha niya ibig sabihin? It's a sign of spiritual immaturity. Okay? Siyempre, kung Kristiyano ka na, natanggap mo yung pagpapatawad na mula sa Panginoon, ibig sabihin, no? I-goal mo rin, i-aim mo rin na magpatawad. Okay? Nakuha niyo ibig sabihin? No? So, sabi sa Bible, kung hindi ka mapapatawad, hindi ka rin papatawarin ng Panginoon na nasa langit. Nakuha niyo? So, it's a sign of spiritual immaturity. Next, difficult to accept criticism or even gentle rebuke. Dala tinanggag tayo nga sa oka, tayo lahat nila demonyon. Di ba? Nakakarinig lang tayo mga criticism sa atin, babaamon, amoy. Di ba? Mga iba sa atin, nakarinig lang ng rebuke kay pastor. Gentle pa, gentle rebuke. No? Tatawanan lang tayo kahit nga church. Ayaw na natin mag-church. Dahil na-rebuke lang tayo. No? Nakuha niyo ibig sabihin? It's a sign of spiritual immaturity. Next, you don't have care for others. Okay? Selfish. Next is you don't speak the truth to others. It's a sign of spiritual immaturity. Yung hindi mo sasabihin yung katotohanan sa iba. Okay? You're always thinking about yourself. Selfish. It's a sign of spiritual immaturity. Pwede ba natin i-add yan mga yan sa mga childish attitude, characteristic ng isang bata? Nakuha natin? Pero masakit, yung mga natataanganan, yung may mga isip na, yung may edad na, pero ganyan pa rin ang mga ugali. Nakuha natin ibig sabihin? No? Hard truth, mga kapatid. Amen? Next is, you're not using your spiritual gifts and talents for the Lord. It's a sign of spiritual immaturity. Dami niyong regalo. Binigyan kayo ng Panginoon ng regalo, talents. Pwede bang gamitin na lang natin para sa ating Panginoon? Malulugod pa siya. Okay? You're constantly seeking pleasure. Imbis na si Lord hinahanap mo. Pero yung pleasure, yung kagustuhan ng yung laman, kung saan ka magiging masaya. I'm not saying na mali na mag-aim, magkagusto ng kayamanan, material, no? Hindi masama. Pero kung yun na lang yung magiging aim mo, yung goal mo sa buong buhay hanggang sa mamatay ka dito sa mundo ito, hindi na yun tama, kapatid.
It's a sign of spiritual immaturity. Okay? Kung meron kang mga blessing, maging satisfy ka. Kung binigyan ka ng Lord, kumita ka sa trabaho mo, kumita ka doon sa kung saan ka man nagtatrabaho, ano yung mga part-time jobs mo, no? Don't forget the Lord. Wag mong pakalimutan yung Lord kasi siya yung mag-i-increase po sa bawat isa. Nakuha natin ibig sabihin? No? So, gamitin natin lahat ng mga gifts, talents na binigay sa atin ng Panginoon para sa Kanya and mas kilalanin pa natin si Lord. Amen? So, next is, you're not humble enough. It's a sign of spiritual immaturity. Masyado tayo mapagmataas. Masyado tayo high-minded. May marinig lang tayo, we justify ourselves. Okay? Sometimes we should just humble ourselves. Yun yung nais ng Panginoon. Doon mapiplease yung ating Lord. Amen? Nakuha natin? Last one. And marami pang iba. Nasa sayo na yun kung gusto mong aralin. Last one, you are not interested growing spiritually. You are not interested growing spiritually. It's a sign of spiritual immaturity. Okay? Kailangan ka pang encourage ng million times para mag-devotion. Para magbasa ng salita ng Panginoon. Kailangan ka pang encourage hanggang siguro mga orayan nga mabukol ka pa eh. Naku, ang ibig sabihin? You're not interested growing spiritually. Palagi kang i-encourage sa magpunta na prayer meeting. Magdasal. Palagi kang kailangan i-encourage sa magpunta ng church services. Ng prayer. O kung ano man yung mga gawain para sa ating Panginoon. Minsan, kailangan ka pang pilitin. It's a sign of spiritual immaturity. Okay? We love you guys. Kaya pinapaalala namin itong mga ito sa inyo. Hindi lang po ito para sa amin, but you personally, kailangan mag-grow sa iyong relationship sa Panginoon. Kasi darating yung araw, hindi kayo magtatago sa amin. Darating yung araw, hindi ka magtatago doon sa likuran ng asawa mo. Darating yung time na hindi ka magtatago doon sa nanay o tatay mo, sa kapatid mo, sa mga anak mo. Hindi, ikaw mismo ang haharap sa Panginoon face to face. Nakuha niyo ibig sabihin? Church, grow up. It's been 10 years or 11 years na yung ating church. Hindi ko naman kinokondem kayo, pero guys, it's time to grow up. Okay? Magkaroon ka ng initiative na mag-grow personally sa devotion mo, sa relationship mo sa Panginoon. Okay? Hindi na kailangan na encourage ka pa na yung mga nandito, hindi na kailangan encourage ka pa na magpunta tayo sa mga gawain, sa Sunday services. You should know better. Amen? Nakuha natin? We love you. Kaya sinasabi namin ito sa inyo. Sinasabi ko ito sa inyo. I love you guys. Kaya gusto kong malaman ninyo yung katotohanan. Okay? Nakuha natin, if you want to grow and to have a good life and relationship sa ating mga family, ikaw yung maging halimbawa. Okay? Sa Israel and yung Palestine, palaging noon-noon pa, nag-aaway yan. May war talaga. Alam mo kung gusto nilang magkaroon ng peace, ang kailangan lang nila si Jesus sa kanilang buhay. Okay? Kasi mga Israelites minsan hindi pa rin yan naniniwala kay Jesus. No? Hindi sila naniniwala si Jesus yung Messiah na dumating. No? Kaya ang gulo-gulo pa rin. Kung i-compare mo yan, i-apply natin yan sa personal na mga buhay natin, mga kapatid. Kung wala si Jesus sa buhay natin, yung buhay natin
is messed. Magulo. He is the King of Kings. He is the Prince of Peace. He is everything. Jesus is everything. Nakuha natin. Pero, sabi sa verse 12, dapat sanay kayo'y kumakain na ng mga matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang inyong kaya. Okay? You have a hard time asking for help. Mga iba sa atin minsan, ayaw mag-ask ng help. Kailangan na nga ng tulong, ayaw pa rin mag-ask ng tulong. Okay? Very prideful. Very proud. Verse, sa susunod, you can discern between good and evil. Parang baby pa rin. Okay? Verse, ang sanggol pa ay namumuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba na mabuti at masama. The Christian, tayo mga Kristiyano, is always either growing or going backward. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid. Pasulong ka ba? Pasulong ka ba o paurong? Sige, sige. Isa pa. Pasulong ka ba or paurong? Amen? Hard truth. Pero kailangan natin marinig itong mga bagay na ito. Just to remind you guys na ang goal natin, sabi ko nga kagabi, palusong. Palusong, pababa mo din. No? Ang aim natin, mga kapatid, dapat pasulong tayo. Hindi palusong, hindi pa urong, kundi pasulong. Okay? Kasi lahat tayo ay tumatakbo sa karera. May mauna man, mahuli, pero maintain mo yun. No? Na tumatakbo ka sa race. Hanggang sa matapos yung buhay natin. Pagkatapos ng race na yun, kahit na mahirap, talagang pagod ka na sa buhay. Okay? Ang dami mga trials and tribulation and hardship. Okay? Bad relationships. Okay? Sabi ng Panginoon sa atin, endure hardship. Kasi eventually, haharap tayo sa Kanya. Anong itatawag sa atin? Good and faithful servant. Gusto ba natin yung marinig sa Panginoon? Hallelujah! How about signs of spiritual mature Christians? Ano naman itong mga to? Ito yung mga mature Christians, ano? So number 1, can handle solid spiritual food. Kayang-kaya na i-take yung mga solid na pagkain. Kagaya nito, mga narinig natin ngayon. No? Very offensive, very convicting, pero Lord, tatanggapin ko kasi para sa akin. Hindi ako magtatanim ng hatred sa puso ko. Hatred, ang result niyan, disappointment. Ang result niyan, pagiging malamig. Okay? Huwag natin hayaan. Tanggapin pa rin natin yung mga mabibigat na mga katuruan. Kasi yun yung ibig sabihin ng ating mga aralin sa umaga pong ito. Okay? Can handle solid spiritual food. Okay? Number 2, skilled in the word of righteousness. Number 3, can discern good and evil. Madidiscern mo kung ano yung masama at hindi. Okay? Able to teach the oracles of God. Lahat ng mga katuruan mula sa Diyos. Okay? Nakuha natin. James chapter 4 verse 17. Basahin natin. Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. It's a sin. Okay? Na hindi natin ginagawa yung katotohanan o yung truth.
Pero alam na naman natin na katotohanan. Nakuha natin yung ibig sabihin. No? Naintindihan natin mga kapatid? You should know better. We should know. Sali ko yung sarili ko. We should know better. Amen? Number 6, last one. Has a hunger and thirst for God's word. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Mapupuno tayo. Kung ganun yung attitude natin, all the time, okay, na uhaw tayo, gutom tayo sa Panginoon, okay? Guys, sobra na yung pagkain natin. Nasasobrahan na tayo sa pagkain. Daming napatawa doon No? Nakikita nyo ba? Di ba, Job? Nakikita nyo? Sobra na tayo sa pagkain. Di ba? Pakainin naman natin yung spiritual natin, mga kapatid. Okay po ba yun? Busugin natin ang salita ng Panginoon. Yung hindi ka na ipapaalalahanan ni pastor, ni leader, ni brother, basa ka ng salita ng Panginoon. No, hindi ka ba nagsasawa na ilang taong ka nang sinasabihin na ganun? Di ba? Nakuha niyo ibig sabihin? So, practicality. Si Brother Nathan, very practical. Realistic. Okay? Nakuha natin ibig sabihin? Kasi yun yung mga nakikita natin. Minsan, yung mga words na lumalabas sa mga bibig natin, minsan, kasinungalingan Pero makikita natin kung ano yung totoo doon sa action ng tao. Kung anong klaseng aksyon yung ipinakpakita mo, no, sa tao. Nakuha niyo ibig sabihin? So, very convicting, very offensive, pero you need to take this solid food, spiritual food. It's a sign of spiritual maturity kung kaya mong tanggapin kung ano yung mga dapat mong tanggapin. Nothing is bad naman sa mga narinig natin ngayong araw, okay? Lahat naman is truth. Okay? Hindi ko naman sinabi na magpakamatay ka. Pag sinabi ko yun sa inyo, ibitindak dito yun. Hindi naman ganun yung sinasabi ko. Okay? Ang sinasabi natin yung salita ng Panginoon. Okay? Nakuha natin. Basahin lang natin isang beses yung ating verses sa umaga, yung foundational verses po natin, and then we close, and we pray, and we worship the Lord, and we fellowship. Okay ba yun? No? So, sabi sa verse 11, basahin lang ho natin ulit. Sabay-sabay po natin basahin. Okay? Yung title niya yan, babala laban sa pagtalikod. Verse 11. Okay, sabay-sabay tayo I-declare mo sa sarili mo. No? At kung na-declare mo na ito, at nakita mo na isa ka dyan, piliin mo sa susunod na wag na maging baby, kundi mag-grow ka. Okay? Mag-grow ka. Mag-mature ka. No? So, verse 11, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Yun yung dal na sinasabi natin. Okay? It's very slow, sluggish, slothful. Okay? Next verse. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Okay? Hindi. Pag may prayer meeting, magtatrabaho ako. Sunday service, magtatrabaho ako. Okay? Nakuha natin, guys. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang inyong kaya. Kaya wag po kayo magagalit sa mga leaders kung nare-rebuke, nakokorek tayo minsan because minsan nakikita sa mga actions natin
Nakuha niyo ibig sabihin? Hindi, Pastor, nagde-devotion naman po ako. Pastor, nagbabasa naman ako ng salita ng Panginoon. Nagpipray naman ako. Pero minsan, hindi naman makita sa actions natin. Okay? So, piliin mo na kumain na matigas sa pagkain. Next verse. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Last verse. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Nakita niyo yung salitang pagsasanay? You need to train yourself. Train your mind. Okay? I-training natin yung mga sarili sa mga nagtrabaho. Diba? Nung una, hindi ka pa naman talaga totally napapasok sa work. No? Regular. Diba? Una, kailangan mo i-training muna. Okay? Kailangan mo muna mag-train. Nakuha natin ibig sabihin? Para kahit paano magamay natin kung ano yung matatrabahuhin natin. Nakuha niyo ibig sabihin? So, lahat ng mga bagay, kailangan i-train mo yung sarili mo. Sa mga parents, i-train mo yung sarili mo na maging mabuting parents sa mga anak mo. Sa may mga buhay mag-asawa, i-train natin na yung sarili natin na maging maayos yung relationship natin between our partner. Okay? Training, kapatid. Training. Paano ka makakapag-train? Have someone na mayroong experience na alam mo matutulungan ka na mag-grow sa relationship mo kasama yung partner mo. Nakuha niyo ibig sabihin? Lahat ng mga bagay, training. Kahit nga sa pagbumotor, sino mahilig magmotor? Di ba? Sa nagdadrive ng sasakyan, sino mga nagdadrive ng sasakyan dito? Kailangan ng training, di ba? Kailangan mag-ensayo. Sa pag-play ng keyboard, kailangan ng training. Pag-play ng drums, kailangan ng training. Sa play ng guitar, kailangan ng training. Sa pagtitinda, kailangan ng training. Di ba? Gawain sa church, kailangan ng training. Lahat ng mga area ng buhay natin, kailangan natin ng training. Pero kung hindi natin gustong matrain, mag-i-stay tayong, magre-remain tayo na mga baby. Nakuha niyo ibig sabihin? Pwede mo ba tayong tumayo? And umawit tayo sa Panginoon. Awitan natin yung Lord sa oras na ito. Sa mga kapatiran na nakakaranas ng panghihina, yung feeling mo, yung fire mo, nawawala. Yung pakiramdam mo, nawawalan ka ng joy. Pakiramdam mo, sa sarili mo na, ang layo-layo mo sa Panginoon. Alam mo kapatid, magiging honest ako sa inyo, no? There's one time na nangyari sa buhay ko, recently lang, previously, a month ago, Tuesday evening, naalala ko yan after a staff meeting po namin. And then, we went home, pag-uwi sa bahay, diretso sa kwarto, and nahiga lang ako saglit, pero parang, there's something in me, inside of me, ini-stir up ako na kailangan kong lumabas doon sa living room namin. Umupo lang sa sofa. And naupo ako doon 2 hours. 2 hours. And then, nakikinig ako ng message, nakikinig ako ng worship, no? And then eventually, suddenly, nangusap yung Panginoon sa akin. At ako mismo, yung naging honest sa Lord. Okay? Nasabi ko sa Lord, Lord, I'm in pain. Lord, I'm stressed. Lord,
I'm tired. Pagod na pagod ako, Panginoon. Sa katawan, spiritual. Sabi ko kay Lord, Lord, patawarin niyo po ako. Pinakita sa akin ng Lord, huwag mo nang subukan na ipakita na malakas ka. Kasi alam ko at kilala kita. Kilala kitang mahina. Mas narinig ko yun sa Lord, grabe, umiyak na ako. 2 hours ako nandoon nakaupo, mga kapatid. Kasi minsan, panlabas, pinapakita natin na sobrang lakas tayo. No? Pero deep inside, napakahina pala natin. Ibig sabihin, pag mahina tayo sa loob, kailangan natin yung Lord na palakasin tayo. Amen? Hayaan mo, nakausapin mo yung Lord sa araw po na ito bago po tayo maghiwa-hiwalay. If there is something in you na burden, heaviness, unforgiveness, spiritual immaturity, ask God for forgiveness. Repent. Sabi ng Lord sa atin, repent. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At yung Lord, patatawarin tayo, lilinisin niya tayo. Amen? Let's sing to the Lord. Let's sing to the Lord. So I'll sing to the Lord, church. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Church, Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your church, oh, Spirit, touch your church, steer the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your Taas natin ating mga kamay para sa ating Panginoon sa umagang ito. As we sing this song. Steer the hearts of men, revive us, Lord, with His passion once again. For others, like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your Kung meron sa inyo na gustong lumapit dito sa harap para mapanalangin, you are free to move forward, na pumarito, kapatid. If you think kung nais mo ng kaligtasan at maunawaan yung salvation na mula sa ating Panginoong Hesus-Kristo, just come forward, church.
Huwag ka mahiya. Have freedom. If you want freedom, if you need freedom in your life, just come to the Lord. Lumapit kayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. At bibigyan ka niya ng kapahingahan, bibigyan ka niya ng joy, bibigyan ka niya ng kapayapaan sa buhay mo. Hallelujah. Kung meron kang problema, pinansyal, kung meron kang problemang relationships na gusto mong maayos, let the Lord, hayaan mo yung Panginoon na mag-provide, hayaan mo yung Lord na umayos ng lahat na nasirang relationships. Hallelujah.
Let your stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others. Jesus cares for me. Let your stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others. Jesus cares for me. Let your rain oh, sing it, your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon Spirit Fashion Church. Hayaan mo, church, sa oras na ito, hipuin ka ng Panginoon. Hipuin niya yung puso mo. Hipuin niya lahat ng area ng buhay mo sa umaga ito. Let Him, let Him, let Jesus Christ ang siyang maging hari ng buhay mo. Let Him. For the last time, come on. Your church, come on, say church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Come on. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Lord, we thank you. We glorify you. We offer everything unto you, O God. We surrender because you are everything, O Jesus. Lord, hayaan mo na bulay-bulayin ng bawat isa ang lahat ng mga narinig nila, Panginoon, sa araw po na ito, Panginoon. And Lord, help these words na makatulong sa bawat isa to grow and to remain baby in Christianity, Father. Lord, I pray yung protection mo, yung pag-iingat mo sa bawat isa, Lord God. Sa aming paghiwa-hiwalay sa araw po na ito, Lord. Bless them mightily, Panginoon. Salamat po sa Holy Spirit mo, sa presence mo na bumisita at narito sa lugar po na ito, Lord. Thank you, God, for your glory alone. We worship you and we thank you. In Jesus' name, amen. Hallelujah.